yung ano, di ba, nag-file. O, tingnan nyo ang sagot nung Mokong, ha? O, tingnan nyo ang sagot nung Kupal na si Barbers na putang ina, nuknukan ng yabang ang hayop. Akala mo walang bahong itinatago. Sana walang ano to? Wala bang ano tong bilyonaryo? Wala bang copyright to? O, sana walang copyright to. Pero sige, play natin to. Bumuelta si House Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers matapos siyang kasuhan ng libel ng social media vloggers. Paglilinaw ni Barbers, bumubuo lamang sila ng batas para masawata ang fake news. Utang na bumubuo ng batas para masawata ang fake news. Gago rin, no? Dalawa lang kasi yan. Merong akusasyon at merong kontra-akusasyon. For example, I will say, ganito ka. O, anong dapat mong gawin? Deny. Kung may ebidensya ako, di pabulaanan mo yung ebidensya ko. Plain and simple. Yun lang naman yun. And let the people decide kung sino paniniwalaan nila. Ikaw ba o yung isa. Ganun lang naman yun eh. Ano pang batas ang magagawa nyo sa fake news? Unang-una sa lahat, who will classify the news as fake? Di ba? O kita ninyo, nagkaroon ng diyan sa Facebook, nagkaroon ng sorry. Ang tawag diyan nagkaroon ng verifiles diyan sa Facebook, yung fact checkers. O anong ginawa ng mga fact checkers? Putang ina, lahat ng mga pro Duterte accounts, putang ina niyan, pinag-suspend. Di ba? Aabusuhin lang yan. Gagawa kayo ng batas na kayo mismo yung aabuso. Pinagsasabi nyo, meron na tayong mga matitibay na mga batas sa Pilipinas. Nandiyan na yung batas para sa libel, batas para sa slander, batas para sa cyber libel. Ang dami ng mga batas na ginawa. Kung sa tingin ninyo, damaging yung balita against you, you can always utilize those. You can always file cases. Gumagana ang mga korte natin. Pero yung ipatawag nyo dyan sa committee ninyo, tapos bababuyin nyo dyan, hihiyain nyo dyan, puta, hindi kami papayag na gawin yun. Oo, hindi kami papayag, o, diretso. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Hindi na ikinagulat ni Quadcom Overall Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsasampa ng kasong libel laban sa kanya ng mga social media vlogger. Sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Barbers na kahapon lang niya nalaman ang naturang kaso. Sabi ko nga, kasama naman yan Siyempre, takot yan mga yan humarap sa TRICOM. Takot yan mga yan. Talagang takot kami humarap sa TRICOM. Oo, pero hindi kami takot sa'yo, Kupal. Oo, Kumag, hindi kami takot sa'yo. Putang ina, sa presidente nga ng Pilipinas, di kami takot sa'yo pa. Kinukupal nga namin yung presidente ng Pilipinas, kino-call out nga namin yung presidente ng Pilipinas, pukin ng ina, sa'yo pa. Kami takot sa'yo. Kaya kung kung ikinakalago ng pagkalalaki mo, na ulit-ulitin mo, takot kami pumunta sa TRICOM, hindi kami tanga na pupunta kami sa TRICOM para babuy-babuyin mo kami. Hindi. Doon tayo mag-usap-usap sa korte. Kung talagang may ebidensya ka laban sa amin, alam mo kami ay mga narco-vloggers, binabayaran kami ng mga drug lord sa Pilipinas, patunayan mo ngayon sa korte yan. O ngayong ka magyabang, putang ina mo ka. Ngayong ka magyabang, sabihin mo ngayon sa programa na yan, narco-vloggers kami. Sabihin mo ngayon, pinopondohan kami ng pogo. Bilis, sabihin mo ngayon. O ba't hindi mo na masabi? O wala ka pala, takot ka pala O ngayon, sasabihin mo sa kami na takot kami sa TRICOM, takot talaga kami. Bakit? Puros kayo mga gago dyan Puros kayo mga tarantado dyan. Puros kayo mga abusado dyan. O yun, at least ang tingin namin sa inyo. O ba't kami pupunta dyan? Ano kami, tanga katulad nyo? O matalino ang mga Duterte vloggers. Anong ginawa nila? Dinaan nila saan? Sa korte. Kung saan, patutunayan mo lahat nung akusasyon mo na kami ay hindi mga
O na kami ay mga bayaran ng mga narcotics at saka ng mga pogo. Yan ang problema mong malaki ngayon. Yan ang problema mong malaki. Because you will have to show yourself there and you will have to prove na narco-vloggers nga. O ngayon, sabihin mo ngayon, matapang ka? Sabihin mo ngayon, narco-vloggers and pogo-vloggers naman talaga yung mga yan eh. Sabihin mo, bilis, kung matapang ka. And, in fact, ang kanilang basis for filing a libel case against me is a pure harassment case. Oo, ba't hinaharas ka na? Meron bang matapang na nahaharas? Kala ko ba tapang-tapang mo? Kami na ngayon takot, kami pa yung nangaharas? Hindi ba sinabi mo takot kami humarap sa'yo? Oo, takot kami sa'yo tapos hinaharas ka namin? Anong contradiction class? Ano ba naman yung barbers? Putang ina. Kalalaki mong tao kung ano-ano pinagsasabi mo. Kanina sabi mo, takot kasi yung mga yan humarap eh. Tapos ngayon naman, hinaharas ka. Takot kami sa'yo na hinaharas ka namin? Meron bang takot na nangaharas? Ano sinasabi ko sa'yo? Hindi lahat ng tao, putang ina, kaya nyong gagu-gaguhin. Hindi lahat kaya nyong totoy-totoyin. O hindi lahat. Ang mga Pilipino, pag nagsama-sama yan, maingay talaga yan. Pinagsama-sama mo kaming 37. Pantaki mo na nahimik kami lahat, nagva-vlog kami. All you can do, pag narinig mo yung vlog namin, sinisiraan ako nitong putang ina nito. Kasuhan ko nga to. Plain and simple. O kung ayaw mo namang kasuhan dahil sasayangan ka sa ayaw mo mabawasan yung kayamanan mo, putang ina, hindi ko na panoorin to, i-block ko na to. Block ko sa Facebook, block ko sa YouTube para hindi ko makitang hayop na to. Plain and simple, barbers, di ba? Pero dahil importante sa yung image mo at alam mo maraming nanonood sa amin, we are talking about millions and millions and millions of subscribers pag pinagsama-sama mo. Yun ang pinakamalaking pagkakamali mo. Yung ni-unite mo kami. No, para lang mahinto yung investigation. At Haras ka para mahinto yung investigation? Ihinto mo ba yung investigation? Kung hindi mo ihinto yung investigation, hindi ka hinaharas. Oo. yung committee hearings ng TRICOM. Pinabulaanan din ni Barbers na may pinangalanan siya sa Oh, ba't ngayon takot ka na? Bakit noon ay yabang-yabang mo? Mga narco-vloggers yan, pogo-vloggers yan. Tapos ngayon bigla mong, wala naman akong pinangalanan ah. Bading ka pala eh. Wala ka pala, ba't mo pa kami pinapatawag dyan? Hindi mo naman pala kami pinangalanan, ba't kami pinapatawag dyan? Walang iya, akala ko para matapang nga tao to. mga vlogger. Tinawag ko raw silang narco-vloggers at pogo-vloggers. Totoo. Meron akong statement doon sa aking privileged speech na these vloggers who continuously... O, sino nga yun? O, di umamin kami. Karen, meron talaga akong privilege speech. Hindi yung privilege speech mo, sir. Wala kaming paki sa privilege speech mo kasi pasok yan sa parliamentary immunity mo. Yung mga interviews mo, doon ka nagkamali, epal ka. Epal ka, gusto mo bida-bida, panay ang sagot mo sa interview, nagkamali ka, putang ina, binitawan mo yung mga binitawan mo sa halls of the Congress. O hindi na pasok yan. Kaya ngayon, yari ka, you have to prove in the court that yung Noisy 37, pogo vloggers, saka narco vloggers. Yun ang problema mo malaki. through fake news or peddle fake news against the government, against anybody in government, seems to be funded by... Seems to be. Seems to be. Wala ka pa palang alam eh. Hindi mo pa pala napapatunayan eh. Bakit daldal ka ng daldal? Bakit pinrofile mo na kami kaagadas ganun? Wala ka pa naman palang ebidensya. In fact, maghihiring ka pa nga lang para maghanap ng ebidensya. So ngayon, yan ang problema mo ngayon. Paano mo patutunayan sa korte yan? Yung pinagsasabi mo na, sabihin mo yan sa korte, hindi sa TV. by these pogo vloggers and these narco vloggers. I did not name names. Binubuo ngayon Bopols eh. Ngayon, yabang-yabang ngayon. Ano ka? Takot ka ngayon. Noong nakaraan, yabang-yabang mo, makapagsalita ka, makapaghamon ka dyan.
Pero banat mo ngayon, I did not name names. Pero puta na, lumabas yung mga pangalan namin lahat doon sa mga report sa TV. Anak ng tinapay ka, oh. Sa Kamara ang isang panukalang batas na layong magka-framework para magkaroon ng batas laban sa fake news. Pero matatanda ang hindi dumalo ang ilang social media influencers at dumulog sa Korte Suprema para ipatigil ito. We still need more, no? Kaya nga gusto namin sana, itong mga vloggers na ito, na Ano ang mga vloggers na ano? Vloggers na ano? Sabihin mo. Pogo vloggers. Saka ano, ba't di mo na masabi? Dati, lakas ng loob mo sabihin Pogo vloggers at saka mga narco vloggers. Ba't ngayon di mo na masabi? Kailangan mo kami ngayon para saan? Biglang kailangan mo na kami ngayon para dyan sa batas. Hindi na. Kayo na, matatalino kayo eh. Huwag nyo na kami pilitin. Magpunta dyan. Kaya nyo na yan. Putangin na kahit sino naman nandiyan dyan eh. Sa sobrang lalaki ng mga utak nyo. Hindi nyo pa ba kaya ng kayo lang yan? hindi naman guilty because they probably felt alluded to. Wala namang kami sinasabi, di ba? Wala namang kami pinangalanan. So, kaya nga dapat mag-contribute sila, no? Kung So para sinasabi nga niya, kung ikaw, halimbawa ikaw sinabihan ka, magnanakaw ka, tapos hindi ka nagalit, putang ina, magnanakaw nga to. Hindi to magnanakaw, hindi to magnakaw. Pero pagka magnanakaw ka, tapos, kasi sabi magnanakaw ako, ha? Ano? Ha? O, ba't nagagalit ka? Magnanakaw ka ba? Hindi. O, ba't nagagalit ka? Hindi ka naman pala magnanakaw eh. Ba't nagagalit ka? Parang gano'n sinasabi niya eh. O, yun naman pala eh. Gano'n naman pala eh. Kung ikaw, hindi ka nasasaktan sa mga batikos namin, bakit panay iyak mo dyan sa Congress? Si Abante, bakit kailangan pagbabuyin si Joey? Si Joey, magmumura pa dun. Oh, tapos etong mga kasama mong congressman, yung malaking matabang bading yata yan. Oh, na nagsasabi pa na fake you. Fake you. Gumaganon-ganon pa. Oh, anong klase yan? Oh, hindi ba? Putangin na yun. Lalaking yung tao, mga bading kayo. Mga kupal. gusto nila na maayos ang paggamit ng social media platform. Maayos yung paggamit namin ng social media platform. Sumusunod kami sa palatuntunan. Sumusunod kami sa mga alituntunin. Sumusunod kami sa alituntunin ng Facebook, ng YouTube. Kaya nga yung mga channels namin, up to now, buhay pa. Hindi pa nati-take down. That is because we follow regulations. We follow the rules. We have internal rules. At itong mga platform na to, pinababayaan kaming magsalita kasi karapatan namin yan. Buti pa sila, ino-honor yun. Kayo, wala kayong mga honors. O, hindi ba? At hindi ito magamit para magkaroon ng kaguluhan sa bansa. O, nagagamit ba kami para magkaroon ng kaguluhan sa bansa? Nagkakaroon ng kaguluhan sa bansa pag nagnanakaw kayo, na-expose yun, nalalaman ng tao yun, tapos binubombard kayo ng mura ng mga tao, doon nagkakagulo. Para walang gulo sa Pilipinas, putang ina nyo, wag kayong magnakaw. Para walang gulo sa Pilipinas, putang ina, itigil nyo na yung mga kabalbalan nyo. O pagka itinigil nyo yung mga kahayupan nyo, nagtrabaho kayo ng maayos, gumawa kayo ng mga batas para sa Pilipinas, putang ina, buti kung pansinin pa kita. Tangina, ilang kayong congressman? 300 kayo, bakit pa kita pinapansin? Kasi epal ka eh, ikaw yung epal eh, ikaw yung putang ina, kinakanaan nyo yung mga Duterte, bait-bait na mga Duterte. O, aminin mo sa sarili mo, hindi ba? Idol mo mga Duterte dati, ba't ngayon kinukupal mo na? O, ano, dahil utos lang sa inyo? Sir, mali yun. Mali yun, sir. Pilipino ka. Putang ina yung tama. At saka mali, alam mo. Alam mo. Alam mo sa sarili mo na maganda yung nangyari nung panahon ni Duterte. Alam mo sa sarili mo na maganda yung war on drugs ni Duterte. Alam mo yan, sir. Huwag kang magmaang-maanga na parang putang ina. Hindi mo nga tinatouch yung topic na dati I was a Duterte supporter. Hindi mo nga pinupuntahan yun eh. Dahil alam mo, mapapahiya ka dun. Ang dami mo mga videos, ang dami mga pictures na you are candidating itong mga Duterte. You are actually offering the Duterte sa Pilipino. At kasama rin, ginamit mo rin ng mga pangalan ng mga Duterte para sigurado ako manalo kayo sa mga posisyon nyo dyan sa mga probinsya nyo. Tapos ngayon, ganyan kayo.
Yun lang naman ang pinagtatalunan natin, sir. Wala namang iba eh. Pinagtatalunan natin, kupal ka, manggagamit ka, tapos ngayon gusto mo kaming patahimikin, totoo namang kupal ka at manggagamit ka. Di ba sabi mo pwede ka namang murahin? No, pwede yung murahin, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Naglalabas ba kami ng fake ako? Naglalabas ba ako ng fake news sa'yo? May sinabi ba akong drug lord ka? O sinakyan ko ba kahit minsan yung issue na yung kapatid mo daw involved sa drugs? Hindi na, kami mga banateros, hindi namin ano yan. Hindi namin sinakyan yan. O ewan ko sa'yo, bakit galit na galit ka? Bakit? Hindi ba, unang-una sa lahat, kung halimbawa may issue sa kapatid mo na drug lord siya, o anong gagawin mo? O di patunayan mo na hindi. Ipa-drug test mo yung kapatid mo. Ipa-TB mo kung gusto mo. O hindi ba, parang presidente lang din ng Pilipinas yan. O gusto nyong matigil yung balita na nag-drug test, nag-drug test, nagdadroga tong presidente, di pa drug test natin, tapos ang usapan, di ba? O kung ikaw, gusto mong patunayan, yung kapatid mo, hindi drug lord, o di patunayan mo sa tao. Ngayon, kung ayaw mo, wag, bakit magagalit ka, tapos gagamitin mo yung pagiging congressman mo para gipitin yung mga taong nagtatanong lang kung drug lord ka o hindi. Hindi naman ako naniniwala ng drug lord to. Kasi yung ama mo, sinumbaybayan ko rin yan eh. Yung tatay mo, magaling yun eh. Idol ko din yung tatay mo eh. Hindi ko nga alam ba't ganyan nangyari sa'yo eh. Hindi ko nga alam kung anong pumasok sa kokote mo. Bakit biglang nagka-dimples ka lang ng dalawa eh. Parang naging ganyan na ugali mo. Mali yan sir, mali. Yun lang naman ang pinagtatalunan natin dito sir. Ka lang, lumaban ka lang ng patas. Huwag niyong gamitin yung mga kapangyarihan ninyo para mangupal ng tao. Mag-unfollow kayo sa amin, huwag nyo kaming panoorin, huwag nyo kaming pansinin. Kung sa tingin mo, fake news kami, huwag ka makinig sa amin. Huwag ka manood, block mo kami. Manood ka sa iba, plain and simple. Freedom of choice. Oo, bakit? Ano ba kami? Meron ka lang bang 5 channel sa TV mo sa bahay, tapos ako pa yung channel 1? O kami pa yung channel, yung lahat ng channel, puro mukha namin. Hindi naman, di ba? Meron ka pa, manlaki-laki ng YouTube. Ayaw manood sa akin, manood ka sa iba. O manood ka sa mga Afghanistan. Manood ka sa mga taga-Zimbabwe. O di ba? Ang laki ng mundo ng YouTube. Anak ng tinapay ka, barbers, sinosolve yung problemang wala naman talagang dapat isolve. Sa tinagal-tagal ng buhay, wala pang namatay dahil sa YouTube. Wala pa. Hindi problema ang YouTube. Ang mga YouTubers at mga katulad namin ng mga influencers, we influence people kapag kapare-parehas kami ng opinion. It gains traction. Nagkakaroon yan ng traction kapag when I say something and 100,000 people believes me, doon nagkakaroon ng traction yun. Now, bakit may maniniwala sa akin? Baka tama yung sinasabi ko. And kung ikaw yung topic ko, and 200,000 people liked and shared, probably 200,000 people believe na kung ano yung sinasabi ko tungkol sa'yo. Then, ang dapat na tingnan mo yung sarili mo. If I say kupal si Barbers, tapos maraming nag-share, mga 100,000, 200,000 likes, 200,000 comments, at lahat nag-agree sa akin. So, ang problema ako? Hindi, ikaw. Bakit? Kasi kupal ka. Kasi kung hindi ka kupal, sasabihin ng mga magkukomment sa amin, hindi kupal yan. Uy, mabait yan. Hindi ba kasi ganun din ang ginagawa nyo kay Duterte? Ginagawa nyo masama ang mga Duterte. Anong ginagawa namin? Sir, hindi totoo yan. Mabait ang mga Duterte. Sa katunayan nga, itong coming Sunday, magkakaroon pa ng Salamat Duterte sa Hong Kong. Taki mo, 3 years nang wala sa posisyon, pinasasalamatan pa. Diba, Representative Robert Ace Barbers? Ayusin mo buhay mo, sir. Huwag masyadong mayabang. Matanda ka na, hindi ka na bumabata. Pahina ka na ng pahina. Siguro, kailangan mong medyo i-boost yung ego mo. Pero sir, hindi ka nakalamang sa amin, sir. Bukod kay Barbers, binuweltahan din ni Deputy Speaker J.J. Suarez ang Isa pa yung si Suarez. Wala na tayong pakialam dyan kay Suarez. Yun lang po ang para sa akin. Para sa akin, sir. Kayong mga kupal na mga congressman na matatalo na kayong mga putang ina nyo. Sana matalo kayong lahat. At sana maging mga normal na tao na kayo para pag nagharap-harap tayo sa korte,
Pare-parehas tayo mga normal na tao. Kung gusto nyo magsuntukan tayo sa Regional Trial Court, pwede rin. Walang problema yan. Kaming mga Duterte supporters, kaming mga Dutertards, hindi po kami natatakot umatras sa kahit na anong laban. Pero alam namin kung hindi kami tanga na magpapabitag sa inyo. Pasensya na sir, hindi kami ganun kabobo katulad nung mga ibang mga kilala nyo. Malamang, gulat na gulat siya. Oo, gulat na gulat siguro siya. Hindi niya talaga ine-expect itong mga nangyari na to. Pero nangyari na. And sir, sir, ito po yung proper venue. Ito po yung tamang lugar kung saan tayo dapat na naghaharap-harap. Ang babait ng mga yan, mga babae pa lang yan. Antayin mo yung mga lalaki. Yung second, third, fourth, fifth, 10th wave. And when you are not in power anymore, and you will seek assistance from those who are in power, tapos dededmahin ka, bakit? Kasi kupal ka, kasi balimbing ka, well, you did that to yourself. Maraming salamat mga bossing, mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Tayong mga banateros, hindi tayo natatakot kahit kanino. Oo, hindi tayo natatakot kahit kanino. Takot lang tayo sa batas at takot lang tayo sa Panginoon. Mabuhay kayong lahat at sana magsilbing aral ito sa mga nasa kapangyarihan. Weather lang yan, hindi habang buhay kayo ang nasa power. Matatapos din ang inyong mga kabulastugan. Ang gaba, dili magsaba. Kita-kita mga bossing, mabuhay kayong lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.